ay kumikilos din naman ang ICI at tuloy-tuloy ang investigasyon. Siya? Alam nyo, wala talaga eh. Wala kayong kwenta. Hindi, wala mangyayari dyan sa mga pautot ninyong ICI. Kaya tuloy, nagagalit na yung taong bayan eh. Alam mo, sablay. Hindi, una-una kasi, nagpaparinig siya dito. Nagpaparinig siya dito doon sa lugar nila, Heart Evangelista. Ang tanong, sino ba si Heart Evangelista? Government official ba siya? Diba? Alam mo, it's really obvious na ang ginagawa mo, dinidikit mo si Heart Evangelista kay Chis Escudero. Di ba? Na parang doon sa lugar. Eto, anong gusto mo? Ha? Gusto mo ba magpagawa si Chis Escudero ng eskwelahan dyan? Dahil lang dyan si Heart Evangelista? Di ba ang pangit lalo nun? Isipin mo ha. O, sabihin na natin. Dalawa yan eh. It's either magkasama sila doon sa lugar. Hindi ko kasi alam kung anong lugar yung sinasabi niya. Basta lugar niya. Alam mo yun, sa dami-daming lugar, ang babanggitin niya Heart Evangelista na napaka-obvious. Na kasi alam natin, sensationalized, basta artista. Mamaya, papaliwanag pa tayo. Basta artista ang binanatan, sensationalized yan. Talagang palalaki ng media yan. Kasi alam mo naman ang mga Pilipino, meron tayong celebrity, parang idol na mga ganyan. So, alam mo, una, kung yung lugar bang sinasabi mo ay lugar ni Heart Evangelista na hindi lugar ni Chis Escudero, message sabi sa akin, ayan, si ay isang ni Martin, sabi sa akin. Sabi ko, talaga? Totoo ba yan? And ang yaman-yaman na nito ni Vice Ganda, di ba? Bantakin mo, nakabili siya ng jowa. Ay, nakabili ng jowa. Sorry naman. I mean, nabilan niya yung jowa ng motor, ng sasakyan, at kung ano-ano pa. Hindi nabili yung jowa. Kaya naman, makahusga naman kayo. Napakasama na ugali niyo. Di ba? Ibig sabihin, mayaman na yan si Vice Ganda. Kita mo nga siya nga unang-unang merong ano ba yun? Truck ng basura ba yun? Hindi. Truck ng Tesla. Kala ko truck ng basura kasi bunganga niya para puro laman basura. Truck ng Tesla. Di ba? Ibig sabihin mayaman siya. So ibig bang sabihin yan? Wala nang ibig sabihin hindi na siya tatanggap ng endorsement. Hindi. Hindi ako naniniwala dyan. Entertainer na mangialam ka sa politika, pero make sure naman na talagang inaaral mo ang politika, inaaral mo ang nangyayari sa gobyerno. Yung mga kalakaran ba, yung bagang mga definisyon ng mga ahensya, yung mga papaano ba ginagawa ito, inaaral dapat yung bago ka magkomento. Kasi magmumukha kang tanga pag komento ka lang ng komento. Halimbawa, isang tao, di ba? Ang laraangan niya, hindi naman po siya, halimbawa lamang, hindi naman po siya nagmumotor. Ganyan, na siya po ay nagmamaneho lamang ng 4 wheels, hindi po siya nagmamaneho ng motor. Tapos bigla mo na lang makikita, nangingialam sa mga chat group ng mga, o kaya sa mga groups, FB group, na about sa motor, yung bang nakikisali. Hindi, dapat ganito dapat yan ito. Dapat ang pinapayagan lang sa expressway, pinapayagan dapat ang 150cc. Mga ganun ba? Yung bang nakikigulo na hindi nila naintindihan kung bakit may ganung klaseng pamantayan. Kasi nga po, 'di ba? Ulitin natin dahil nga po hindi makakasabay sa bilis ng at yun po ay delikado at maging ang pagpreno ay hindi kakayanin dahil pag maliliit at yung hangin po sa skyway ay malupit din po, 'di ba? So ano ibig ko lamang pong sabihin 'yon? Kung ikaw hindi mo alam, wala ka dun sa larangan na 'yon, sana man lang gawin mo yung trabaho mo, mag-research, trabaho mo aralin yung mga dapat aralin bago ka magkomento kasi nagmumukha kang tanga. Parang itong susunod nating i-discuss na tao na ito. Itong tao na ito, ang hilig mangialam, ang hilig manggulo, pero obvious naman kung saan siya nanggagaling. Bitawan mo muna kasi yung sponsor mo, yung sponky mo.
Pogi. Bitawan mo muna kasi. Di ba? Comment ka ng comment eh. At ako, nagtatanong lang naman ako nagpo-promote ka pa ba ng mga online gaming na di umano ay allegedly ang isa sa mga stockholder daw ay si Martin? Di ba? Ikaw ba ay hanggang ngayon nagpo-promote pa rin yan? Ikaw ba ay hanggang ngayon endorser pa rin yang online na casino na yan? Ako, nagtatanong lang kasi napapagalataan tuloy ng taong bayan. Ang dami mong tinitira except si Martin Lucas. si Martin. Oh, di ba? Oh, panoorin natin pakinggan natin itong hirit ng isang artista na wala na naman pong sa hulog. Alam mo, kaya din minsan nasisira ang imahe ng mga artista dahil sa mga katulad mo eh. Nang sa ganon, magkaroon ng sapat na edukasyon ang kabataan. Tama. May drama pa kayong papiano-piano. Sapat na edukasyon para sa kabataan. So, they're talking about education. Okay, they're talking about education. O, tuloy. Tama. At dapat din, may classrooms. Yes. Natatapos yung mga classrooms para sa mga kabataan. Kasi, Tinanong nyo ba kay Kim Chiu na bawal lumabas sa classroom? Tanong nyo muna sa kanya, kasama nyo naman yan dyan eh. Hindi siya nakakatawa ha. Ayun na naman tayo sa tumatawa tayo. hindi nakakatawa. Hindi sila natatawa sa sinasabi, natatawa sila sa mukha mo. Gago! Alam mo kung ba't sila natatawa yung mga audience mo? Kasi nangingialam ka, wala ka namang alam. Gago! Sali ka na sausaw hindi mo naman alam yung sinasabi mo. Kaya tuloy sila natatawa. Malamang yun ang dahilan. May mga rehiyon, mga regions na walang classroom. Buti na lang may kasama kang maganda kung hindi. Hindi, at least ito kahit matanda na, maganda pa rin, di ba? Ang mga bata, nakaupo sila sa Lapag. lapag. Wala silang classrooms. Yes. So, it's very important Iba nga na... kinukwento ko sa iyo, may pinuntahan akong lugar dun sa probinsya nila Heart Evangelista Oh. na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan dun sa lugar nila Heart Evangelista. Ang daming sablay mo, Brad. Ay, tama, Brad. Gago! Ang dami mong sablay. Hindi, una-una kasi, nagpaparinig siya dito. Nagpaparinig siya dito doon sa lugar nila Heart Evangelista. Ang tanong, sino ba si Heart Evangelista? Government official ba siya? Di ba? Alam mo, it's really obvious na ang ginagawa mo, dinidikit mo si Heart Evangelista kay Chis Escudero. Di ba? Na parang doon sa lugar. Eto, anong gusto mo? Ha? Gusto mo ba magpagawa si Chis Escudero ng eskwelahan dyan? Dahil lang dyan si Heart Evangelista? Di ba ang pangit lalo nun? Isipin mo ha. Sabihin na natin, dalawa yan eh. It's either magkasama sila doon sa lugar. Hindi ko kasi alam kung anong lugar yung sinasabi niya. Basta lugar niya. Alam mo yung sa dami-daming lugar, ang babanggitin niya Heart Evangelista na napaka-obvious. Na kasi alam natin, sensationalize, basta artista. Mamaya, papaliwanag pa tayo. Basta artista ang binanatan, sensationalize yan. Talagang palalaki ng media yan. Kasi alam mo naman ang mga Pilipino, meron tayong celebrity, parang idol na mga ganyan. So, alam mo, una, kung yung lugar bang sinasabi mo ay lugar ni Heart Evangelista na hindi lugar ni Chis Escudero, gusto mo bang ipagawa ni Chis Escudero yung lugar ni Heart Evangelista? Di ba sablay yun? Ang ina, yung jowa ba o asawa? Di ko alam, basta pinagawa ng mga eskwelahan doon sa kanila. Hindi tama yun eh. Pangalawang instance, sabihin na natin, dalawa silang may eskwelahan. Ibig sabihin, dalawa sila. Same yung lugar nila. Di ba? Na si Heart Evangelista at si Chis Escudero nakatira sa isang lugar at yan ang tinutukoy mo na walang eskwelahan. Kailan pa naging DepEd Secretary si Chis Escudero?
kailan pa naging DPWH secretary? Kasi ngayon, ang usapan is actually sa DPWH talaga daw yan. Pinalilipat sa DepEd para daw maayos na. Actually, pinalilipat pa nga sa local government para maayos na. Ganito lang kasimple yun. Ang layo ng description o masabi nating job description o responsibilidad ng isang senador doon sa tinutukoy mo. Na alam naman natin, without mentioning Chis Escudero, yun ang target mo. Napapaghalataan tuloy. Alam naman natin kung sinong tumatarget kay Chis Escudero, walang iba kung hindi si Martin. At si Martin naman, di umano daw, allegedly, merong mga pagmamayari o stocks, o may stocks siya, may share siya sa mga ilang online gaming. At balita nga daw, di umano, ay ikaw ay isa sa mga endorser. Tanggalin na natin yung aspect na yon, yung factor na yon, na isa kang endorser ng ganire-ganire kasi alleged lang di ba? Pero obvious naman kung sino ang talagang tinatarget si Chis Escudero since the time na nagsalita si Chis Escudero, lalong-lalo na yung sinabi niyang the name that you cannot mention na si Martin Romualdez. Mula nun, talagang matindi na ang atake kay Chis Escudero. At alam ng lahat yan na si Martin Romualdez ay may mga batang vlogger. May umami na nga isa Yung isa naman, tinuro niya kung sino yung parang mga kasali. Di ba? So, ibig sabihin, merong talagang ganong klaseng grupo na di umano alleged ay binabayaran ni Martin para siraan o ilihis ang kwento, ilihis yung corruption issue sa kanya. Di ba? Vice. Yung style mo parang ganun. Hindi, yung style mo talaga parang ganun. Ilang billion ba? Hindi, ako nagtatanong lang naman hindi ko naman yung inakusahan. Ayoko kung mag-akusahan, di maganda yun. Pero ilang billion ba? Binabayaran ka ba ni Martin? Yung totoo lang. Huwag na tayo maglokohan. Okay lang naman Artista ka naman, talagang endorser ka Di ba? Ibig sabihin, bayaran ka para mag-endorse ng produkto. Wala namang masama doon. Bakit? Talaga naman, trabaho ng artista yun. Ang artista, bayaran para mag-endorse ng produkto. Tama, mali. Produkto mo ba si Martin Romualdez? Hindi, yun na isang tanong lang. Di ba? Isang tanong lang na baka naman produkto mo rin si Martin Romualdez. Di ba? Baka naman. Baka lang. Hindi, ako, nagtatanong lang naman po ako. Hindi, wala naman po akong masamang intensyon. Kasi may nag-message, sabi sa akin, yan, si ay isang, ni Martin, sabi sa akin. Sabi ko, talaga? Totoo ba yan? And ang yaman-yaman na nito ni Vice Ganda, di ba? Bantakin mo, nakabili siya ng jowa. Ay, nakabili ng jowa. Sorry. Sorry naman. I mean, nabilan niya yung jowa ng motor, ng sasakyan, at kung ano-ano pa. Hindi nabili yung jowa. Kaya naman, makahusga naman kayo. Napakasama na ugali niyo. Di ba? Ibig sabihin, mayaman si Vice Ganda. Kita mo nga siya nga unang-unang merong ano ba yun? Truck ng basura ba yun? Hindi. Truck ng Tesla. Kala ko truck ng basura kasi bunganga niya para puro laman basura. Truck ng Tesla. Di ba? Ibig sabihin mayaman siya. So ibig bang sabihin yan wala nang ibig sabihin hindi na siya tatanggap ng endorsement? Hindi ako naniniwala dyan. Alam mo kung bakit? Kasi sinasabi lang, ang mayaman ay hindi na yan nagiging mano sa pera. Hindi totoo yan. As a matter of fact, nasusulat yan. Ang tao ay hindi talaga nasasatisfy. They always want something more. As a matter of fact, when you're rich, yung perspective mo ng more ay mas malaki na. Kasi pagka walang biro ito Kasi galing ako dyan Nung ako ay kabataan ko, wala pa akong aircon. Totoo. Ngayon kasi normal na may aircon di ba? Kasi sobrang nga namang init. Kahit nga nandun ka sa mga
alam mo na, sa laylayan, may mga aircon, mga bahay doon. Doon sa amin, subdivision na to, wala akong aircon kasi, ewan ko bakit, mahirap kami. Ganun lang, simple, wala kaming aircon. May asthma ako. So gusto ko magka-aircon kasi yung usok sa labas pumapasok, di ba? Yung mga pollen, so sabi ko, gusto ko magka-aircon. Eh, wala talagang pera. Hanggang nagtyaga, alam mo yun, nagtrabaho hanggang tumanda, doon na lang ako nagka-aircon. Yun lang yung pangarap ko noon, di ba? Pero pag tagal ng pagtagal, hindi lang aircon ng, alam mo yun, gusto mo. Siyempre, may mga iba ka ng gusto, ganito na. Kasi ang tao talaga normal na ganun eh. Lalong-lalo na yung mga taong kurap ang isip. Di ba? Kailangan yan, alam mo yun, magpayaman. Lalo na, kung may sinusustentuhan. Gago! Hindi ba? Kasi, alam mo naman, pag may sinusustentuhan, iiwan lang sila niyan pag wala na silang binibigay na motor, kotse. I mean, sandali. Linawin natin, hindi ko sinasabi si Vice Ganda yun, ha? I mean, lahat. Kunwari, ikaw, meron kang asawa o kaya meron kang kabit. Yung kabit mo, talagang kailangan mo sustentuhan yun. Kasi pagka hindi mo sinustentuhan yun, yari ka. Iiwan ka niyan. Di ba? Yun kaya nga ngayon, nagkakaaway-away ang mga mag-aasawa dahil sa ganyan. Wala na may uwi yung mister kasi inuubos ni kabit. Tama, mali. Ganun din. Ganun din po sa sa pagdating po sa issue ng korupsyon. Kailangan mo talagang masustentuhan yung iyong pagnanais na magkaroon ng pera. Kaya hindi ako naniniwala na pag mayaman di na tumatanggap. Hindi ako naniniwala diyan. Vice Ganda, ikaw. Naniniwala ka ba diyan pag mayaman na hindi na tumatanggap? Hindi kasi alam mo, eto lang Huwag ka magtaka na bakit walang eskwelahan. Huwag mo isisi kay Chis Escudero o kaya kay Heart Evangelista. Isisi mo kay Marcos. Ba't di mo mabanggit? Dati binabanatan nyo, ngayon hindi nyo na mabanggit. Dahil pinsan ni Martin. Di ba? Gago! Tandaan ninyo baka kasi mamaya, although DPWH naman ang eskwelahan, okay? Pero baka mamaya sumegway na naman yan papunta kay VP Sara Duterte dahil dati siyang DepEd. Noong 2025, walang nagawa, 22 lang ang nagawa na classroom. Okay? Although, DPWH. So, sinasabi ko lang to, baka mamaya sumegway na naman sila. Alam mo naman kahit pagkamatay ng ipis, ay isisisi sa mga Duterte. Di ba? So, tandaan ninyo, 2024, nag-resign si VP Sara Duterte. To be exact in the month is June. So ibig sabihin, wala talaga siyang kinalaman doon sa 22 na eskwelahan na tinayo. Ito, panoorin nyo ito. Ano na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po, ang ito ba no? Baban to. So, for 2025 po, out of 1,700 Grabe kahit si Secretary Vince napasabing, totoo ba to? Hoy Marcos, totoo ba yan? Tang-inang gobyerno to, no? Tang-inang gobyerno. Nung panahon niya ni Pangulong Duterte, may pandemya na, libo-libong na itayo. Kayo, 22, anak ka na yung wedding. Tapos ikaw, Vice Ganda, animal ka, isisisi mo kay Heart Evangelista o kay Chis Escudero? Bakit hindi mo banggitin si Marcos? Dahil pinsan ni Martin? At si Martin, ano mo? Ano? Kakilala mo? Hindi, ako nagtatanong lang Ayan na yun. na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na. Seka? At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly.
So, Grabe kahit siya naiiyak parang, Secretary Vince, alam mo, etong tao na to kasi magaling ito. Sa totoo lang, napakagaling nito. Isa ito sa masasabi nating dahilan kung bakit nag-survive tayo nung pandemya. Walang politika ito. Ito maman to, lang ito public servant talaga ito. Okay? Ito'y nag-serve nung panahon ni Pinoy, nag-serve nung panahon ni Duterte, ngayon nag-serve sa panahon ni Marcos. Wala akong politika yung totoong mama na to. Napakagaling ho nito. Na-observe ko na yun ito. Napakasipag nito, napakagaling ho nito. Lalo na during the pandemic. Alam niyo yun? Siya talaga, kasi naano ko yun, na ako mismo, na-experience ko yun. Kasi nung panahon ng pandemic, di ba si Mocha nagtatrabaho sa OWA noon, talagang tumutulong siya at saka sa mga vaccine. Pagkailangan talaga ng mabilisan, ito si Secretary Vince noon. Talagang kayang magtrabaho ng todo-todo. Mabilis kumilos. Para itong si Yorme din bilis kilos. Kahit dito nagtataka siya bakit 22 lang. Alam ko may magagawa siya dito. Sa totoo lang may magagawa naman siya dito. Sana talaga magawa niya ito. Ako'y naniniwala. Pero yun nga nakakatanga lang. Bakit kanyo? Mantakin mo may isang vice ganda na magsasabi bang walang eskwelahan. Ito masama Sana kung wala talagang eskwelahan, doon lang sa lugar ni Chis Escudero o sa lugar ni Heart Evangelista. Di ba? Hindi, ako nga, sabi ko nga, pambihira to, hindi pa sinabing Chis Escudero, sinabi lang Heart Evangelista, parang walang bayag to, di kayang diretso yun. Ay, parang walang bayag. Parang hindi ata tama yung term na yun. Sorry. Hindi, I mean, when I say bayag, balls, ibig sabihin yung courage, di ba? Na, kung ang pinatatama mo si Jesus Escudero, huwag mo na dami si Heart Evangelista. Ba't ba ang hilig nyo dyan? Dinadamay ba namin yung girlfriend mo ba, yung jowa mo, asawa mo? Ano ba pangalan? Sino ba yun? Hindi naman namin dinadamay yun sa kalokohan mo. Sa pagiging bastos mo. Hindi naman namin dinadama yun. Di ba? Si Jack lang ng Banateros andang damay dun kasi sinasabi nila takbo daw ikaw presidente. So first lady si Ayo. Ano ba yun? Si Iyon ba yun? Anong pangalan nun? Hindi naman namin dinadama yun wag mo na idamay si Heart Evangelista. Ano to? Inggit ka ba dahil siya naging talagang nire-represent niya yung fashion sa Paris? Hindi, kasi alam mo ako nakapunta ako ng Paris Diyan sa Paris talagang panalo dyan lalo na yung mga branded na dyan tayo talaga na tingin-tingin ng mga branded na mga gamit. Talagang pag Fashion Week dyan, si Heart Evangelista talagang lumalakad. At talagang pipicturean ng mga tao yan. Talagang malupit ang picturean dyan pagka kay Heart Evangelista. Kilala na yan international. Isipin mo si Vice Ganda yung lumaka doon. Putang ina shit. Puta. Isipin mo na lang. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na siya magre-representa ng Pilipinas. Ibigay nyo na yan sa Thailand. Wag na ikaw magrepresenta niyan. Please lang, parang awa mo na. Hindi. Ako nagtatanong lang yung ba ang dahilan kung bakit bumabanat ka dyan kay Heart Evangelista? Ba't kailangan mo siyang banggitin? Hindi ko maintindihan alam mo yun, style mo, bulok. Yung parabagang ayaw mo siyang tirahin ng diretsyo, so pinahagingan mo na lang dyan sa lugar ni Bart Evangelista. Mga ganun-ganun pa yung pagmumukha mo. Sa lugar ni Bart Evangelista. Ano ka? Pabira ka Vice Ganda Kasi napapagalata ang inggit ka pagka ganyan. Hayaan mo na kay Heart Evangelista yung fashion. Hayaan mo na sa kanya yun. Sa'yo na yung babuyan. I mean, babuyan ng sa comedy bar kasi binababoy mo yung mga customer mo. I mean, binabanatan mo. Sa'yo na yun. Ikaw na pinakamagaling mambara. Ikaw na pinakamagaling mambuli sa mga show. Ikaw na. Sa'yo na yun. Ikaw na ang hari. Reyna doon. Diba? Wala nang problema. Ikaw na ang reyna doon sa issue ng yung comedy bar. Ikaw na ang pinakasikat na...
matindi respeto ko sa mga stand-up comedian. Alam mo kung bakit? As a matter of fact, pag ako gusto kong turuan yung grupo ko, yung mga mockagers na kung paano mag-spiel, how to entertain, sabi ko sa kanila, panoorin ninyo ang mga stand-up comedian. Kasi mga stand-up comedian, matatalas ang isip niyan. Talagang matataba ang isip niyan. Magagaling talaga. May respeto ako dyan. Ang daming mas magaling sa totoo lang kay Vice Ganda. Hindi ako yung hindi panlalait ang puhunan. Kasi si Vice Ganda, mula noon, nag-drums pa nga ako dyan. Kita ko na yung ano niyan, yung ugali niyan, yung lalong-lalo na sa show, yung panlalait ang puhunan. Hindi ko ano yun eh. Kasi sa ibang-iba sa ibang bansa sa Pilipinas. Sa ibang bansa, yung puhunan nila pag sa mga stand-up comedian, lalo na nung before, talagang comedy. Sa atin, kukuha ng audience, lalaitin. Hindi ko gusto yun. Parang, hindi naman sa hindi ko gusto. Parang ano sa akin yun eh. Parang maliit na ano. Ano tawag doon? Pang beginner. Yun. Yung panlalait lang ang kayang gawin. Beginner lang. Dapat ang comedy, natatawa ka talaga, hindi dahil sa panlalait. Yun lang, sa akin sa tingin ko hanggang ngayon, ganun pa rin si Vice Ganda. Gago! Hindi na umasenso. Hindi, totoo, hindi ho nag-improve. Kaya ang dami na ngayon sumisikat na stand-up comedian kasi magagaling talaga sila. Hanggang ngayon may mga kasabay kami, magagaling talaga eh. Hindi naman kailangan manlait eh. Si Vice Ganda, parang na-stuck na dun eh. Kaya siguro, ang tindi ng inggit nito kay Heart Evangelista, dalawa lang yan eh. Inggit ka siya kay Heart Evangelista o inutusan siya ni Martin na tirahin si Chis Escudero. Ano sa tingin nyo? Ayan diba? Oh, by the way, highway yung contest pala natin, i-announce natin yan, unya-unya. Kung sino yung nanalo. Kaya lang kasi ayaw daw magbigay ng GCash number eh. Kung ayaw i-forfeit na lang natin yan. Kasi ang ano natin dito, moderator natin dito si Ann Harot. Si Ann Harot ang titingin ng mga winner. Siya magde-decide. So kung meron kayong reklamo sa barangay, kayo magreklamo, wag sa akin kay Ann Harot. Siya magbibigay ng tinitingnan niya, nire-research naman niya at dino-double check ko din. Siya ang magsasabi ng kung sino yung first 3 na nanalo na makakatanggap ng 500 GCash. Tapos, tinatanong niya yung mga tao ko ano yung GCash number. So please, pakisagot na lang siya. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo yung naharaton yan. Okay? Ito pa, speaking of artista. Hindali, giginom lang ako. Speaking of artista, mga kababayan, i-announce ko pala yung winner mamaya. At meron ulit tayong question. Para meron uling tigpa 500 GCash. Palakpakan? Speaking of artista, alam mo, eto kasi yung tao na ito, isang artista na congressman. Siyempre, alam nyo naman po, galing din po tayo sa entertainment industry. Dati po akong matini idol. Hindi. Yung grupo ko. So meron akong mga contact ba na sa loob pa rin ng entertainment. At nung lumalabas tong pangalan ni Atayde, tinanong ko sa kanila, totoo ba itong Kasi ako kasi yung tipo ng tao, lalong-lalo na vlogger, na hindi ako yung gullible, yung mabilis maniwala. Pag ako nakakita ng mga balita, nagtatanong ako, o dino-double check ko muna, nire-research ko muna, or di kaya talaga magtatanong ako sa mga taong may kakilala, o di kaya may connection dito, at tatanungin ko, totoo ba itong mga ganito? May mga balitang ganito. Sabi ko nga ho sa inyo, di ba, kahit to si Secretary Vince, natin yan na-meet So, marami po tayong tinanungan. At may mga nagsabi sa akin tungkol kay Atayde na hindi totoo yun, yung binibintang kay Atayde. Hindi naman daw sila nag-contact ni Diskaya or something. Maybe the parents, which is yung parents, hindi naman parte ng gobyerno. Okay? Hindi ho yun politiko. So si Atayde, wala namang connection daw doon. Yung batang Atayde, yung congressman.
Sabi ko, bakit naman tinitira? May proof ba? So, hanggang may mga nagsabi sa akin na ito, ganito kasi yan. Alam mo, very deceiving ngayon ang gobyerno. Ang gobyerno talaga gumagamit at bumabanat, binabash ang mga artista. Kaya nga, kung papansin ninyo, yung kay Cheese Escudero, laging idinadrag si Heart Evangelista. Na, una-una, ako honestly, to be honest sa vlog nila, hindi ko masyadong pinanonood yung kasi yung personality ni Heart, yun yung tipo ng babaeng ayoko. Hindi ibig ko sabihin masama Maano yung personality ni Heart mas strong. Hindi ako masyadong ganun. Ayoko ng ganung strong. Ibig sabihin, independent si Heart Evangelista. Hindi ako masyadong ganun. Kaya nga ako walang jowa at asawa Ayoko ng medyo ganun. Ano ibig ko lang sabihin? Ibig sabihin, independent si Cheese Escudero tsaka si Heart. They have their couple, but they have different lives. May diskarte si Heart, may diskarte si Cheese Escudero. Hindi ko maintindihan bakit lagi ikino-connect si Heart Evangelista kay Cheese Escudero. Di ba? Hindi mo napapansin? Every time na umaano never kong nakita na pinagtanggol naman ni Heart si Cheese. Para i-connect siya doon, di ba? Pinagtanggol ni Heart yung sarili niya nung siya na yung binabash. Kasi binabash siya na nepo, something like that. Nakalimutan nyo ba dating may issue na nga yan? Anong issue? Mayaman kasi sila. At ang balita, mayaman na mayaman, sobra. Hindi mayaman lang na yung umiinom sa Starbucks o yung bumili ng isang bag tapos hindi na nagpalit forever in their life. Hindi ganung mayaman. Ito yung tipo ng mayaman na talagang elitista. Laking pamilya ng mayayaman talaga ito. Kilala na mayayaman ito. Kaya nga, di ba, may balita pa no na medyo may problem, parang hindi matanggap ng family. Pero ngayon okay na yung si Cheese Escudero kasi politiko. Alam niyo yun? So, si Heart Evangelista, nung binabash siya na kesyo yung pera daw niya na pinambibili niya, pinang-fashion niya, yung mga gamit niya ay galing kay Cheese Escudero, malabo po yun. Malabo ho yun kasi napakahalatang-halata naman sa personality ni Heart Pero bakit kino-connect sa kanya? Kasi nga, pag artista at binash mo, maingay. Pag maingay, matatakpan na yung mga tunay na issue. Halimbawa, si Martin. Where na you? Andiyan ka pa ba? Ano na nangyari sa'yo? Nangayayat ka na ba ng tuluyan? Tingnan ninyo, wala na. Parang naglaho na si Martin. Di ba? Hindi nyo napansin yon? Kasi nga sa mga issue ng artista. At may nagsabi sa akin, ngayon ko na lang sabihin, na yun din ang issue kay Atayde. Kasi si Atayde artista rin Tapos may artista pang asawa, si Maine, di ba? So, ibinabash ng todo para mawala ang atensyon kay Martin. May nagkwento pa nga sa akin, ano yan? Troll ng mga speaker troll yan. Yan ang babash kay Atayde. Para madiin si Atayde, maingay, si Maine Mendoza, maingay. Siyempre, kilala natin sikat yung mga kasi halimbawa, sa dami-dami ng congressman bakit si Atayde ang naging yung natatandaan? Kasi nga artista. Tapos si Maine pa, Mendoza, di ba? So talagang maalala mo siya. Pero ba't di nyo naaalala yung ibang congressman na binanggit? Wala kasing jowang artista nakukuha nyo ibig ko sabihin because of the artista factor. Kaya pala, binabash ng todo si Atayde. So ako, noong una, sabi ko, totoo ba yan? Baka naman hanggang sa kinlear siya ng DPWH. Doon ako nagulat. Sabi ko, aba, totoo nga. Ito. Ayan Sabi dito, ayon mismo sa DPWH, walang ghost project sa Quezon City 1st District. Ang lupit.
Walang multo sa aking distrito, yan ang sinabi ni Arjo Atayde. Walang ghost project sa atin. At nilinaw rin ng DPWH na sa 69 na umano yung mga ghost project na lubas sa media, 7 sa mga ito ay nasa distrito ni Atayde. Kumpirmado namang na kumpleto ang 5 sa mga ito habang natigil ang 2 po dahil sa mga hindi na-resolve ang problema. Kabilang ang nasuspending proyekto sa Mariblo Creek. Nakadokumento at meron ding photographic evidence ang lahat ng proyekto. So ibig sabihin, walang ghost project si Atayde. Bakit parang siyang diin na diin? Kasi nga po, idinidikit yung father ni Atayde sa mga Diskaya. Sino ho ba si Diskaya? Si Diskaya lang naman ang unang nagbanggit na may tinatanggap si Saldico at si Martin Romualdez. Yon. So, kung sino man ang, alam mo yun, kung sino man ang dumikit o nakausap, siguro dating magkakilala ho itong yung tatay at si Diskaya. So, ikinonik na nila. Kasi nga mahilig nga silang mag-connect ng ganyan. At alam natin yung mga Duterte supporter. Kasi yung ang Davao Oriental na-connect sa Davao City. Yung mga tatanga-tangang bayaran nilang vlogger, ikinonik. Ako, alam ko kasing bayad yung mga yon. Alam ko may bayad yung mga yon. Hindi ba sila sinabihan na magkahiwalay ang Davao Oriental at saka ang Davao City? Hindi ba sila sinabihan? Malamang sinabihan sila. Alam din nila siguro yun. Kaya lang, ang tao, siguro, para lang masabing Davao, kasi maraming Gen Z. Marami talagang tangan sa Gen Z na, pareho lang yan, basta may word na Davao. Tatanga-tanga. TikTok lang ng TikTok ang inatupag. So, kaya nila ginagawa yan. Even if they know na mali. Di ba? So, anong ibig pong natin sabihin, mga kababayan? Pagdating sa connect-connecta, kahit walang connect, ikino-connect nila. Ganun po ang sistema ng mga troll at gobyerno ngayon. Laging i-connect. Kahit walang kaya nga, itong si Diskaya, pilit na ikino-connect dun sa anak na si Atayde, yung congressman. Perfect Perfect script, perfect story, perfect noise. Maingay ito Palabasin natin na maraming ghost project sa Atayde dahil meron siyang koneksyon sa Diskaya. Na-target mo na yung si Diskaya. So, maingay pa yan. Di ba? So, 2 birds in 1 stone. Tinamaan mo yung dalawa, mag-iingay yan. Pag nag-ingay yan, Martin, ligtas ka na naman, animal ka. Gago! Galing Hindi, alam nyo, magaling talaga ang gobyerno na to. Magaling. Mantakin nyo, yung mga dilawan tayo tsaka mga pinklawan, nauto nila, na wag nyong pare-resignin si Marcos kasi kung hindi, si VP Sara Duterte maging president. Gusto nyo ba yun? Nauto nila Magaling talaga mang-ututong mga gobyerno. Buti na lang, marami pa rin hindi ututo. Di ba? Pero ganyan talaga ang dahilan At nako, marami pa po yan. Bukas may papakita tayong mga pictures. Prueba. Kinukuha natin yung mga prueba. Alam naman tayo, hindi tayo papahig na walang ebidensya. Pictures and video ng lugar na yon. Ako sana nga ma-interview natin itong si Atayde, si Congressman Atayde. Diretsuhan. With Banateros, Banat ba yun? Diretsuhan. Ano ba? Ilang taon na kayo ni Maine? Showbiz pala yung tanungan. Ano nagustuhan mo kay Maine? Yung pala ang tanungan, putang inang yan, hindi pala tungkol sa project. Hayop yan. Ano nararamdaman mo nung si Maine at saka si... Hindi, pero alam mo, magaling na artista ito si Atayde. Napanood ko yung kanyang pelikula na Bagman ba yun? Tama. Napanood ko yun. Maganda yung kanyang pelikula na yun. Anyway, ito pa. Pag-usapan naman natin itong...
Alam ko marami sa inyong mixed feelings about this. Nilinaw naman ng Office of the Ombudsman na nasa mabuting kalusugan si Ombudsman Boying Remulla. Kasunod yan ang paglahad ng kalihim na nagkaroon daw siya ng leukemia matapos sumailalim sa quintuple heart bypass surgery noong taong 2023. Pagtitiyak ng Office of the Ombudsman, determinado sila na panagutin ang mga responsable sa flood control scandal. Ang pangalawang buhay raw ni Remulla ay nagbigay sa kanya ng determinasyon at paninindigan na wala raw siyang dapat ikatakot o kaya'y ipagpaliban. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow. Alam mo, bakit mixed feelings? Ewan ko sa inyo. Basta mixed feelings ng ibang tao dyan eh. Maraming dyan na parang inaano nila na, hindi ako, ito lang, simple lang. Alam mo, Secretary Remulla, hindi pala, Ombudsman Remulla, mag-retire ka na. It's not worth it. I'm telling you, it's not worth it. Hindi ka na ganun Even if sabihin na natin na sabi nga nila, ang cancer hindi ho na totally heal yan. Yan po ay bumabalik in a way. And I know that. Because, di ba, nakakwento ko naman na sa inyo. Alam ko yan. Kaya nga, ko sa'yo, mag-concentrate ka na lang sa family mo o mamasyal-masyal ka na lang. Alam mo yun, enjoy life. Diba? Kasi hindi naman na siguro masama na ikaw tumigil na sa politika. Diba? Life is not all about politics. Enjoy your life instead of ruining your reputation. Kasi ngayon, habang tumatagal na nagtatrabaho ka, maalala ka sa kasaysayan na ikaw ang most hated DOJ Secretary, most hated Ombudsman na hindi alam kung paano na-appoint. Alam mo yun? Sirang-sira ng reputasyon mo eh. Ikaw isa sa mga dahilan kung bakit allegedly na-kidnap itong si Pangulong Duterte sa papuntang Dahig. Ano mo yun? Ikaw, nasira eh. Nasira talaga. Gusto mo pa bang masira? Unless merong utos sa'yo na linisin sa ombudsman. Hindi natin alam. Kasi ako halimbawa pa ako pag nalaman kung meron tayong hindi magandang sakit, hindi na ako yung gagawin ko na yung mga importanteng bagay na o di kaya alam mo yun, hindi na ako magaganyan-ganyan pa. Hayaan kong, siyempre, you're going to try your best, di ba? Na iwan ang mundo na ito na maganda ang pangalan mo. Ganyan? Gusto mo ganyan ang pangalan mo? Ang ina, shit. Hindi ako papayag na ganun. Diba? Ay, naku. Ito pa. Pag-usapan natin to. Sinagot po ng Malacanang ang pahayag ng isang grupo ng mga negosyante tungkol sa umano'y mabagal na usad ng mga reklamo laban sa mga dawit sa flood control scandal. Ayon sa palasyo, huwag mainip dahil dapat ay naaayon sa batas ang bawat hakbang. At live po mula sa Kuala Lumpur sa Malaysia, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, anong sagot ng palasyo dito sa medyo maanghang na pahayag nga ng grupo ng mga negosyante at ilang labor groups din tungkol sa mabagal na usad ng investigasyon dito sa flood control scandal? Hanggang dito talaga sa Kuala Lumpur, Malaysia, yan pa rin talaga yung mainit na usapin tungkol pa rin sa korupsyon. Pero bigyan ko lang kayo ng update muna dito sa ASEAN. Ongoing pa rin yung isinasagawang ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia at kasalukuyang nag-a-attend si Pangulong Bongbong Marcos sa leaders level meeting dito sa Kuala Lumpur. Pero sa sideline niya, nagsagawa ng press briefing si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. At doon nga natin nahinga ng reaksyon
reaksyon tungkol dito sa pahayag ng mga business groups na bumabatikos dahil usad pagong yung paghahanap ng hustisya laban nga dito sa mga taong involved sa katiwalian. Ang paliwanag dyan ni Yuse Castro, syempre tinitiyak nila na naaayon ang lahat ng kanilang hakbang kung ano yung nakasaad sa batas. Ang sinasabi nga ni Yuse Castro, oo, sinabi ng Pangulo yung katagang mahiya naman kayo sa kanyang SONA noong Hulyo. Oktubre na ngayon, papasok na ang Nobyembre, pero marami na rin naman daw nangyari. Kabilang na nga dyan yung mga freeze order doon sa mga ibang involved dito sa sinasabi nating katiwalian. Pero maliban dyan, sinagot din ni Yuse Castro kung bakit nga ba karaniwan ay lookout bulletin lamang nasasama yung mga pangalan at hindi whole departure order. Sabi niya kasi kailangan nga ng kaso sa korte at korte ang mag-i-issue ng whole departure order dahil lahat naman daw tayo may kalayaan na maglayag o may kalayaan na mag-travel. Hindi naman yan pwedeng ipagkait lalo't hindi pa naman nahaharap sa mga legal actions yung mga taong involved. And bukod dyan, nagbigay din siya ng reaksyon dun sa naging pahayag ni Congresswoman Laila De Lima tungkol doon sa pag-question sa pagre-release ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Yuse Castro dyan, hindi naman ipinagkakait ni PBBM yung kopya ng kanyang SALN, pero ang gusto lamang nila ay sumunod sa panuntunan na inilatag ng Ombudsman na kung ikukumpara naman daw nung nakalipas na administrasyon, edi hamak na mas maluwag naman daw ang polisiya ngayon. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Hindi po agad na pagkabigay po ng complaint, hindi na po dadaan sa preliminary investigation. Hindi po maaaring mangyari yon. Pag kayo po ang nadimanda, sa lahat po ng bumabatikos o nagkikriticize ngayon, pag kayo po ang nadimanda, gugustuhin niyo po ba pagka-file ng complaint, hindi na kayo makalaga o makabiyahe? Yan po ay... Oo nga naman. Tama naman siya doon. Agree ako doon. Kasi kung hindi, kaliwat kanan ng demanda lang gagawin kahit malabo, which is ginagawa ng gobyerno ngayon yan. Totoo, ginagawa ng gobyerno ngayon yan, yung magdemanda kaliwat kanan sa mga kalaban nila. Kaya paano, hindi na makakabiyahe. Kaya agree ako dyan. Okay, agree ako dyan. Pero ngunit datapat subalit. Na? Subalit. Mali iho yun. Ha? Ang inaantay ng taong bayan, simple lang naman, makasuhan yung pinsan. Hanggang ngayon, tutang ina sa dami-dami ng ebidensya na naglalabasan, witness, wala pa rin kaso. Oh, isa pa yan. Yung passport ni Zaldico, hindi pa rin kinakancel. Yan ang nirereklamo ng taong bayan eh. Diba? Oh, ano pa? Yung sinasabing ICI na independent kuno. Hindi naman nakalantad ang streaming. Kahit sinabi nila, oo, magla-live stream kami. Tapos na. Putang ina. Anong gagawin natin dyan? Tapos na eh. Tapos na. Wala na. Nagsalita na si Martin Romualdez dyan. Anong gagawin natin dyan sa live stream nyo? Eto nga eh, kung talaga sincere, ba't di nyo ilabas yung video na yun? Ilabas ang video ni Martin. Yan ang dapat itag eh. Ay hashtag. Ilabas ang video ni Martin. Ilabas ang video ni Martin. Ganon. Lokohan na ito eh. Hindi nyo inabas yung video ni Martin. Tapos sasabihin nyo ngayon, due process. Due process pag sa inyo, sa mga kakampi nyo. Pero pag Duterte, walang due process. Kidnapin na yan. Papunta doon sa ibang bansa. Di ba? Tama, mali. Yung kalaban nyo si Villanueva, kalaban nyo si Chis Escudero, wala nang due process eh. Basta ilantad. Kay Villanueva nga eh. Diba? Munti kang pamadali. Munti kang pangmano yung sa ombudsman eh. Ipapatupad daw yung sa ombudsman. Buti na lang. Mahina ang memory nung ating yung ating ombudsman. Kung hindi, madadali pa si Villanueva dun. Tama, mali? Kasi nga, kayo yung due process nyo one-sided. Para kayong mga babae.
one-sided ang pagmamahal. Yung lalaki lang ang nagmamahal. Ang babae, namemera lang. Ay, ba't ganun? Grabe ka naman, Banat Bay. Gago! Hindi, kasi kwento sa akin ng mga kaibigan natin niya sa mga tabi-tabi. O kaya naman minsan, ito naman minsan senaryo. Yung babae lang ang nagmamahal at nagbibigay ng NMAX. Yung mga lalaki, namamakla ang puta. Gago! Puro one-sided? Ano ba yan? Kayo din po ay mabibiktima kapag wala pong due process. Kala mo talaga, totoo, no? Siya kanina nakakuha naman tayo ng kopya ng intervention ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya doon sa ASEAN-US Summit kahapon. Base doon, inihayag niya harap-harapan kay US President Donald Trump at sa iba pang mga miyembro ng ASEAN na ang kanyang pagkadismaya dahil nga doon sa nangyayaring mga insidente sa West Philippine Sea. Dito rin niya binigyang daan na importante yung suporta ng iba't ibang mga bansa para mapanatili ang kapayapaan sa nasabing rehiyon sa pamamagitan ng pagsunod nga doon sa ating international law. Cha? Yes, Maricel, parte nung sulat nito mga grupo ng mga negosyante, gusto nilang mabigyan ng mas matinding pangil pa o powers itong ICI, contempt and subpoena powers. May tugon ba ang palasyo ukol dyan? Nasagot din yan kanina ni Jose Castro at ang paliwanag niya dyan, kung ang National Bureau of Investigation nga wala namang contempt powers pero makikita naman daw yung naging accomplishments ng ahensyang ito na natutugis din naman yung mga taong involved sa iba't ibang mga kaso na iimbestigahan din naman daw ng maayos. Ganon din yung tingin nila dito sa Independent Commission na meron din naman silang subpoena powers, pwede naman silang magpatawag ng mga taong posibleng involved dito sa mga katiwalian kaya makakapagsagawa pa rin sila ng investigasyon kahit na wala itong contempt powers. Pero ang importante ngayon daw ay kumikilos din naman ang ICI at tuloy-tuloy ang investigasyon. Siya? Alam nyo, wala talaga eh. Wala kayong kwenta. Hindi, wala mangyayari dyan sa mga pautot ninyong ICI. Kaya tuloy, nagagalit na yung taong bayan eh. Alam